array. Array is used to store a collection of variables of the same type. By declaring an array, memory space is allocated for values of particular type. Array is index based, meaning nag-start po siya sa 0, 1, 2, 3. And let's go to elements of an array. Data type. I think you already know this, so I'm skip it. Square bracket. Yung square bracket indicates that it's an array po. One square bracket indicates 1D array, and two square brackets indicate 2D array. Size length. Ito po yung length nung elements na nasa loob po nung array. Index, ito po yung position, like kakasabi ko na po kanina, array index starts at 0. And elements, ito po yung nasa loob po nung array, which is yung 20, 21, 24, and 29. Initialization. I have an example here, so I'm show it. Initialize, tapos initialize and plus assigning values. As you can see, I put 5 and array length is 5. So remember, the index starts at 0. Here 0, 1, 2, 3, 4, and I assign values for each of them, 10, 20, 30, 40, 50. Bakit walang 5? Dahil walang 5 kasi mag-error po yun siya, kasi if you count, kapag binilang niyo po sila, nagano po 1, 2, 3, 4, 5. So pag dinagdagan mo pa ng isa, magiging 6 yun. Bali pag niran mo yun, lalabas is array index out of bound something. Here's an example. Usage of an array. In array, you can store many values of basta same type, kahit ilan yan. Sa array po, malalaman nyo po yung items sa array, pero yung disadvantage po kasi ng array is fixed size po siya, hindi po siya nababago. And yung advantage naman po is it makes the code optimize, and we can retrieve or sort the data efficiently, and we can get any data located at an index position easily. So the only disadvantage is it's fixed, hindi po siya nababago. You want to loop through all items array work perfectly with loops. I have example here for each loop. String, square bracket, variable names. Maglagay po tayo ng mga names dito. Sid, Shin, Waffle, Luna, Jinshi. For each name inside names, system out print names. Name. So ano po ibig sabihin nito? Dahil nasa loob po nung for each name po sa inside ng name, malalagyan po siya ng dito, ng name. Let's say name, something like that. Basta ganun. Tapos piprint out po natin sila. Bale, pag niran mo po yan, magpiprint out po silang lahat. Here. For each loop is good for para po malaman natin yung nasa loob po ng isang array. And here's an example. Initialize with size plus assigning values, and for each loop, for age, inside an age, system print age. Ito po yung age. I-print nyo po dyan yung 18, 21, 25. So ngayon guys, ang ita-topic naman natin ngayon ay ang 2D array.
Ano nga ba ang 2D array? Ang 2D array ay parang table na made of rows and columns. So dito, makikita natin ang laman ng integers natin, itong 3 and 4. Ang meaning nito ay 3 rows and 4 column in each row. Sa ngayon, itong 12 na position na to sa baba ay hindi pa, ano pa, wala pa laman. Pero ready na mag-hold ng integers. Para siyang blank table. Ang int value natin ay 1. Pwede ka mag-create ng variable na tinatawag na value and sineset sa 1, which is ito. Kaya siya, kaya siya nakaset ng number 1 kasi ito yung number na mag store sa 2D array na magka-count simula 1 pataas ng pataas para mag-fill dito sa 2D array natin. And i-fill natin yon ang 2D array using this nested loop. Ito. Ang para dito sa integers row natin equals 0, semicolon. Etong loop na to ay dumadaan siya sa each row ng 2D array. First, dadaan siya sa row 0, then row 1, then row 2 kasi dito nga ang sabi natin, ang pag-count ng numbers sa array is nagsisimula sa 0, hindi sa 1. For the inner loop naman, etong loop na to ay dumadaan din to sa each column na inside ng current row. So, halimbawa, ito. Yan. Itong, ano na to, sa loob na itong row na to, ano siya, dumadaan siya dyan, yung loop na yun, sa column 0, column 1, column 2, and column 3. Ang nangyayari, sa inside ng loop, itong, ito, itong numbers row and call equals value. Ito yung, siya yung naglalagay sa mga current number into the current box ng table. So, para dito sa value natin, add 1 to the value, eto, ini-increase niya ang number by 1. So, para dito sa next box, makakuha ng next number na plus 1. Yun, yung plus lang siya ng plus ng plus. So, ito yung, dito na tayo sa printing the 2D array. So, ang magiging labas nito, dahil nga, dito sa loop natin na ginawa, magsisimula siya sa tat- tatlong row and then 4 na column. So, ang mangyayari dito, isang magpe-print dito sa una muna is ito, system.out.println 2D array. So, ito na yung loop natin na kinall out dito sa int and ginagamit niya yung another pair ng nested loop to print each number. Okay, then sa outer loop naman, ganun din, same with outer loop. Dumadaan siya sa row 0, row 1, and row 2. And for the inner loop, sa columns naman, again, yun din yun. Dumadaan din siya by rows. So, ipiprint niya ang each value sa laman ng row na yun from column 0 to column 3. Kaya meron dito tayong system.out.print
numbers row call. Itong code na 'to. Meron tayong ganyan para dun sa ipi-print niya yung each value sa loob ng, inside that row from column 0 to column 3. And eto, dahil dito ipi-print niya yung mga number and fol ifa-follow ng ifa-follow by a tab space para maging malinis yung format, I mean yung puwesto. May space para mas maganda tignan. And pagkatapos nun i-print lahat ng columns sa row, ilalagay natin 'tong system.out.println na 'to. Imo-move Imo-move niya yung print na cursor sa next line para yung next row magpi-print under the previous one. So, ang result dapat ng magiging code natin is ganito nga, yung nasa ilalim. Dapat ayan, makikita natin dito sa baba. Magiging ganyan dapat siya. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hanggang 12 kasi 3 rows lang and 4 columns ang nakalagay. Yun lang. So ngayon guys, ang ita-topic naman natin ngayon ay ang 2D array. Ano nga ba ang 2D array? Ang 2D array ay parang table na made of rows and columns. So dito makikita natin ang laman ng integers natin, itong 3 and 4. Ang meaning nito ay 3 rows and 4 column in each row. Sa ngayon, itong 12 na position na 'to sa baba ay hindi pa wala pa laman, pero ready na mag-hold ng integers. Para siyang blank table. Ang int value natin ay 1. Puwede kang mag-create ng variable na tinatawag na value and sineset sa 1, which is ito. Kaya siya nakaset ng number 1 kasi ito yung number na mag-i-store sa 2D array na magka-count simula 1 pataas ng pataas para mag-fill dito sa 2D array natin. And ifi-fill natin yon ang 2D array using this nested loop. Ito. Para dito sa integers row natin equals 0, semicolon. Etong loop na to ay dumadaan siya sa each row ng 2D array. First, dadaan siya sa row 0, then row 1, then row 2 kasi dito nga ang sabi natin, ang pag-count ng numbers sa array is nagsisimula sa 0, hindi sa 1. For the inner loop naman, etong loop na to ay dumadaan din to sa each column na inside ng current row. So, halimbawa, ito. Yan. Itong, na to, sa loob na itong row na to, dumadaan siya dyan, yung loop na yon sa column 0, column 1, column 2, and column 3. Ang nangyayari sa inside ng loop, ito, itong numbers row and call equals value. Siya yung naglalagay sa mga current number
into the current box ng table. So, para dito sa value natin, add 1 to the value, eto, ini-increase niya ang number by 1. So, para dito sa next box, makakuha ng next number na plus 1. Yun, yung plus lang siya ng plus ng plus. So, eto yung, dito na tayo sa printing the 2D array. So, ang magiging labas nito, dahil nga, dito sa loop natin na ginawa, magsisimula siya sa tat- tatlong row and then 4 na column. So, ang mangyayari dito, isang magpe-print dito sa una muna is ito, system.out.println 2D array. So, ito na yung loop natin na kinall out dito sa int and ginagamit niya yung another pair ng nested loop to print each number. Okay, then sa outer loop naman, ganun din, same with outer loop. Dumadaan siya sa row 0, row 1, and row 2. And for the inner loop, sa columns naman, again, yun din yun. Dumadaan din siya by rows. So, ipiprint niya ang each value sa laman ng row na yun from column 0 to column 3. Kaya meron dito tayong system.out.print numbers row call. Itong call na to. Meron tayong ganyan para dun sa ipiprint niya yung each value sa loob ng inside that row from column 0 to column 3. And eto, dahil dito, ipiprint niya yung mga number and follow by a tab space para maging malinis yung format, I mean yung pwesto. May space para mas maganda tingnan. And pagkatapos doon, i-print lahat ng columns sa row. Ilalagay natin tong system.out.println to. I-move niya yung print na cursor sa next line para yung next row magpiprint under the previous one. So, ang result dapat ng magiging code natin is ganito nga, nasa ilalim. Dapat din. Ayan, nakikita natin dito sa baba. Magiging ganyan dapat siya. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanggang 12. Kasi 3 rows lang and 4 columns ang nakalagay. Yan lang. Hello everyone, we are Group 8 and ang ipapresent namin ngayon ay array list. Ang array list ay parang array na flexible. Ibig sabihin, unlike normal arrays na fix ang size, ang array list lumalaki at lumiliit automatically kapag nag-add or nagre-remove ka ng element. Para magamit to si array list, kailangan mo siyang i-import. Ito yung import java.util.arraylist. Then, array list, angle brackets, at ang nakapaloob doon, yung data type. Then, yung variable name, tapos equals, new array list, angle brackets, tapos open and close parentheses. Tapos, ganito siya gawin. Ida-demo ko na lang sa inyo.
Dito naman tayo kay basic usage. Add, maglalagay ka ng element kay array list. Set, papalitan mo yung recurrent element ng ibang element. Remove, magtatanggal ka ng element. Then size, kukunin mo kung ilang element ang nasa loob ng array list. Tapos yung get, ang kukunin niya lang ay yung specific element depende sa index na binigay mo. Tapos ganito siya ginagamit. Ito yung prompt niya. carbrand.add, tapos open and close parenthesis, tapos quotation. Case sensitive siya. Tulad nun sa angle bracket, yung data type na nilagay nyo, kailangan yung first letter ay na capital letter palagi. Isang ginagawa ko ngayon ay para sa number, integer or double lang. Yung pinapakita ko naman dyan ngayon, yung prompt para sa get. Index kung pang ilan yung kukunin mong element. Tapos parenthesis, then yung index. Ito naman yung para sa set. Parenthesis, tapos yung index, comma, tapos yung quotation, tapos yung bagong element. Ito naman yung prompt para sa remove. Variable name dot remove. Tapos parenthesis, then yung ilalagay mo sa loob ng parenthesis, yung index.
Lastly, yung prompt naman para kay size. Variable name, dot size. Tapos parenthesis, tapos ayun na yun. So, good afternoon everyone. I'm Lord Janel T. Makaya and I'm here to explain the try code and catch exception. Try catch is a Java structure used to handle errors or exceptions without stopping the program. Everything inside try is a code that might cause an error, and if an error happens, catch block will run instead of crashing the program. So basically, ang try catch daw po ay ginagamit sa mga Java structures para i-handle ang errors nang hindi po nagka-crash yung program. Nakalagay din dito na yung try block, dito natin nilalagay yung mga code na pwedeng mag-error or yung possible nga po mag-error ng mga codes. And if nag-error po talaga siya, the catch block will run instead of crashing the program. So yung catch block nga po mag-run instead na pag-stop ng program po, instead of instead of crashing the program po. So next we have the usage po. Kagaya nga po ng sabi ko kanina, ang try block nga po, it contains the code that might cause an error, and yung catch block naman po, siya yung nagko-contain ng code na mag-run if nangyari yung error. Another usage po na nalagay namin dito is it prevents the program from crashing and allows you to show custom error messages. Yung try catch exception handling, useful siya in handling wrong user input, division errors, file handling errors, database connection issues, and number format errors. So, pumunta na po tayo sa example, sa first example, which is yung number input error or input mismatch exception. Let's go sa IntelliJ. So, I have here a code po na gumagamit ng scanner para kumuha or manghingi ng number. So, kaya nga po, itong code po na to is ang ano niya lang po, ang tag dito, ang main goal niya lang po, or yung program na po na to, ginawa lang to for, to project the number na ilalagay mo sa scanner. For example, 10. Mali. Run current file pala. Ibang file pala yan. So, 10. Pag nilagay ko yung number dyan, 10. Tama, since ang kinahanap po natin number and ang nakalagay na data type po dito is integer. But, what if ang nilagay ko po dyan ay letters? Wait lang, tanggalin muna natin yung try block and also the catch block. This one too. May system system. Ayan po. Let's run. Nakalimutan ba ako? Ayan. Enter a number. Ulitin natin. So, kapag naglagay ka po ng number dyan, i-project ka lang po yung number. Lalabas nyo lang kung anong number na in-enter mo. Pero what if maglagay po tayo ng letter dyan? Kunyari, lagay natin group GRP. So, ayun nga po.
lalabas po yung exception na sinabi ko kanina, which is the input mismatch exception, which means na mali po yung tinype nila na in-input nila sa hindi tugma yung in-input nila na yung in-input nila sa data type na kinukuha mo. Since ang kinukuha namin dito is number, dapat ang ilalagay number. So if hindi number yung nilagay, lalabas siya diyan. So ngayon lalagay na natin yung try catch exception po. Ayusin lang natin. So, kagaya nga po ng sabi kanina, yung try block natin, which is ito. Uy, wait lang, may nabura. Itong try block natin na to, ang nasa loob po niyan is yung code na maaaring mag-cause ng error. And yung ilalagay naman natin to dito sa catch block natin, which is ito. Yan. Type lang po natin catch, and then kung anong type ng exception yung gusto mong kunin. Which is, sa example po na to is the input mismatch exception nga po. And then always may isa dito po. And then ilalagay mo kung anong gusto mong lumabas kapag nag-error nga po siya. So, we will play it again. Ayan, nalagay po ulit natin. Testing muna natin number kung same pa rin siya. Ganun pa rin naman sa number. Pero sa letter. Ayan. Pogi. C. Pogi. Ayun po. Instead na mag-crash po siya katulad nung kanina, ang lumabas naman po ngayon is yung nilagay natin dito sa catch. Since ang sabi nga po doon, yung loob nga po ng catch, ang function nga po ng catch is to run yung nasa loob niya instead of crashing the program. So, ayun lang po. Right. Next example po natin is the example number 2, which is division by 0 or arithmetic exception. Andito lang siya. Yan. So, ito, kagaya lang din po ng kanina, ang pinagkaiba lang po nila is na instead of input mismatch dito sa kabila input mismatch exception, ito naman po ang kinukuha niya lang na exception is arithmetic exception. One example po ng arithmetic exception is kapag dinivide mo by 0 number, di ba? Ang po nun is error. Ang output po nun is error. So let's play this. So instead of wait lang, tanggalin muna natin to. Tingnan natin kung error talaga. Baka hindi error eh. Sakit pa ako. So let's run this. So kapag dinivide natin yung 10 by 0, alaman naman natin na lalabas dyan is error. Since bawal nga yun. Ba't bawal yun? Ayun nga po. Ang lumabas po is arithmetic exception. So, instead na lumabas po yung ganito, we can try using the catch block din po dito. Which is, katulad nga po sabi ko kanina, tatype nyo lang po try. Tatype nyo lang po try and then bracket, at curly braces pala. No. Curly braces, and then ipapasok nyo lang po sa curly braces yung sa tingin nyo, yung code nyo na sa tingin nyo magkakaroon ng error. Like, ito po. Ayan, so pinasok natin to. Since, ayun nga, mag-error siya kapag dinivide siya by 0. So, and then after nun, nilalagay na natin yung catch block natin. And then, kung anong type ng error, anong type ng error tuloy?
Anong type ng arithmetic exception? Anong type ng exception ba yun? Which is in this case, arithmetic nga siya since ang tag dito, it deals on on rules sa arithmetic, tawag doon, basta arithmetic. Ayun nga po, arithmetic siya. So, try na ulit natin siya i-run. Ang gulo na mouse eh. So, dapat ang lalabas po siya kapag dinivide natin siya sa 0 ay instead of, ito yung lalabas, instead of mag-crash siya and lumabas itong arithmetic exception, ito yung papalabasin natin. Error, you cannot divide by 0. So, divide ulit natin by 0 yung 10. Ayun. So, instead of mag-crash yung program, pinapalitan niya lang yung magiging output. So, yeah. So, dito naman tayo sa third example, which is, mali. So, dito naman po tayo sa third example, which is the generic exception. I suggest po na sa lahat na ito na lang yung gawin kapag magta-try catch since this type of exception po kasi yung pinaka-generic talaga and also nakukuha niya lahat. Hindi mo na kailangan kunyari yung kanina input mismatch exception, hindi mo na kailangan yun. Since kapag try natin gawin dito. At gawin nating arithmetic to. Arithmetic. Tama ba spelling natin niya? Tama yan. Yan. Dito tayo sa first example ito. Ito dapat input mismatch exception. Ginawa natin siyang arithmetic exception. So kapag ilagay natin ABC dito, hindi siya mapapasok yung hindi nung catch since hindi naman arithmetic exception, input mismatch exception yung niya. So kailangan sakto, 'di ba? Input mismatch. So dito naman po sa third mali. Dito naman po sa third example natin, which is the generic exception nga po. Ito po yung pinaka I think easiest. So kasi instead of specifying the type of exception, nilagay na lang po natin exception, which is the general naman po talaga. So maano niya po lahat ng exception dito. For example, ito, anong dapat? Index out of bound dapat siya. Wait lang. Ano po index out of bound to? If I'm not wrong. Yan. Let's ayun. Ang lumabas po is array index out of bound exception. Since ilan lang yung index natin dito is 1, 2, lang siya, 3 lang siya, pero 0, 1, 2. So bali 2 ang highest talaga. Since 0, ang first element palagi is 0, 1, 2. Ang hinahanap nating print is yung 5th index. So walang nakita, kaya naglabas siya ng array index out of bounds exception. So tanggalin natin yung dito. Try natin siya sa try catch. Kapag try catch naman natin siya, ang lalabas na wala ko nilagay. Hindi ko pa natanggal kaya hindi lumabas. Sorry. So ang lalabas na something went wrong. Since yan yung nakalagay sa catch natin, so instead of mag-crash, pinalitan natin siya ng something went wrong. Gets ba? Sana. Tanong na lang kayo sa amin kapag napanood nyo. Joke lang. So ayun nga po.
This type of exception is yung ginagamit generally since nako-cover niya na lahat ng type ng exception maliban sa mga errors, which is topic po ni Junli next dito. Try with resources, throw and catch multiple. In Java, the try with resources statement is a try statement that declares one or more resources in it. This means you can open resources like file, scanner, database, connections inside the try parentheses, and Java will automatically close them. Bullet 2. A resources is an object that must be closed once your program is done using it. This means some objects needs to be closed after use because they hold system resources. Example of resources is file reader, buffer reader, scanner, and database connection. Bullet 3. If we don't close the resources, it may constitute a resources leak, and also the program could exhaust the resources available on it. This means if you don't close a file or connection, your program might waste memory or system resources or resources leak, run out of available files or connection. Your program may crash or slow down. Try with resources prevent this automatically. I have an example of try with resources. First, close resources. Close resources is an older code. You had to close the resources manually by calling their close method. And since Java 7, you don't need to close them manually, because if you put the resources inside try parentheses like this in scanner, it will automatically close when the block is finished. Multiple catch. You can add more than one catch block. This means that a single try block can be followed by a multiple catch block, each designed to handle a different types of error. Here you can see an array index out of bound exception, arithmetic exception, and exemption. Exemption is a general exception, which is parang arithmetic exemption, array index out of blah blah, and other exemption is pinagsama-sama na siya dito. And the square bracket numbers, system out print numbers bracket ay index 10, dahil pag mag-error siya pag hindi ka naka multiple catch or what, lalabas tong array index of bound of exception, which is kailangan mo siyang ilagay dito, tapos dahil nag-error siya, lalabas to siyang array index error, and ganun din siya sa 10 divided by 0, which is arithmetic exception siya, and 10 is cannot divided by 0. And ayun, sa multiple catch, order matters. You should always put more specific exemption first and general ones later. Otherwise, the general catch will grab the error and the specific one will never run. As you can see, inuna ko yung general exemption, itong exemption, and you can see that arithmetic exemption has a red underline, which means it's an error. Dapat mauuna tong specific exemption bago tong general exemption. Dapat itong exemption na to nasa ibaba, and ito nasa itaas. You can catch multiple exemption in one catch block using the symbol to. Basahin pa tayo. This is useful when different exemption should be handled in the same way, so you don't have to repeat the code. Para ginagamit siya para hindi ka na mag-catch yung hindi ka na ganto. Maraming catch block. Pwede mo siyang gawing ganito. Then yan. Tapos system out print blah blah. Hello?
So, today so kami yung group 8 which is about array and today I'm gonna show you paano yung manual throw exception. Now, usually if may error sa code nyo, that's usually yung error na lumalabas. So, dito sa array part na to which is manual throw of exception, ito yung error na ma-manually mong ilagay. So, gagawa ko ng example ngayon. So, pero bago yun, syempre mag-i-import tayo ng scanner. Oops. Wala yung public. Oops, so, medyo nasobran lang. So, magagawa lang naman tayo ng simple na ano. Now, yung scanner dito is actually dapat muna hindi ko pala nilagay muna yan. Pero don't worry, I'll put that to use. So, dito nga sa cellphone ko which is nandito lang sa gilid is itatry natin kung ano nga ba yung papakita ko dito. So, int age equals 10. So, ang gagawin natin is gagawa tayo ng code na regarding dito. So, after this switch, if age is below 18, bracket, ang gagawin natin is maglalagay tayo ng isang keyword which is throw. Wait. So, itong throw keyword na to is, ito yung magiging word or keyword natin para makapaglagay tayo ng exception. So, ilalagay natin is arithmetic exception. Yan, ganyan lang. And, usually ganyan. Tapos, ang ilalagay natin pagkatapos nito is, kasi dapat, as far as I'm concerned, curly brace, and, wait, hold. Okay, so, wait lang. So, bago pala muna yung if, maglalagay tayo ng term na try, and if, susunod nito is, and then throw new, and lagay yung arithmetic exception, or which exception yung gagamitin mo. Kasi maraming types of exceptions na pwedeng gamitin dito. And after that, which is, masyadong malaking space para, which is of course, ang lalagay natin susunod is catch, then, same brackets lang naman, then type arithmetic exception again. Pero this time, maglalagay ka ng E, which is I think kung ano yung magsisymbolize ng arithmetic exception na yan. Then, system.out.print, kung ano yung gusto mong lumabas sa message. So, medyo nagka-slight error lang, pero we fixed it. And if we run this, ang kalalabasan niya is this error over here, which is of course your manual exception that is, or your exception na minanual mong binato or thrown. So, dahil may scanner ako dito, gagawa tayo na, again, the same example, but this time with the else if, and of course, try and catch. So, ang gagawin natin is, so, natin is, baba natin tong public static void kasi magiging hiwalayan dun sa gagawin natin. Okay? So, here, public class. Ang gagawin natin is, magsa-static void tayo. Then, check age. Then, int age. Curly bracket. Oops. Mali. Curly brackets. And, ang gagawin natin is, gagawin lang natin itong ginawa natin dito sa try. And of course, if brackets age below 18, throw new,
yung arithmetic expression else or else system.out_print. Oops, wait lang. So, napansin nyo is walang laman to nakalagay dito. Well, lalagyan natin siya ng laman. So, yung nakalagay. So, as you can see, walang nakalagay dito na laman. So, ang gagawin natin is, itong nakalagay dito, ilalagay natin siya dito sa loob na to. Now, may kita nyo mamaya kung bakit. And paste. So, meron na tayong dalawang results or okay, so itong public static void dito, ang dapat nasa baba niyan is scanner. Since may scanner tayo, lalagay tayo syempre. Now, yung scanner nyo is, it can be anything naman to symbolize it. So, I will just pick iris. And then system.in, oops. System.in. And int age, of course, is int age is which kung ano yung nagsisymbolize ng ano mo, and next int brackets and curly and colon. Ano lang natin yan dyan. So, mapapansin nyo is dapat ang nakalagay, okay, so tatanggalin natin tong part na to, and ang ilalagay natin dito is try check age. Kasi ang mangyari dito is, ito na yung mag-check nung age, and ito yung, so mangyari dito is, wait, tapusin lang natin to, and so, pero bago ko muna explain to, nakita nyo tong E, di ba? Etong E, dahil ito yung nakalagay dito, yung sa expression, ito yung nagsisimbolong E, itong sentence na to dito. So, if nag-catch ng, so if na-catch ng course, ng catch block tong condition na to, which is below 18, and pwede nating lagay dito is e.getMessage and brackets. Yan ang pwedeng nating ilagay dito kasi ang E is, kasi itong E pwede itong mag-mean para dito. And I'm just checking for a bit and testing natin siya. And as you can see, you need to be 18 or older, and then let's try something higher than 18. And that's how you do yung manual throw ng exception sa array, which is just of course a custom error that you can use, and there's actually different types of exceptions. That's all. So now, we will talk about the explanation of user-defined exceptions in Java. So first, what is an exception? An exception is any event or error that interrupts the normal flow of a program. Now we will proceed to how to type or code the Java exceptions using IntelliJ. First, type the class and the name invalid H exceptions, and here you will see yung super message po is to pass i-call out nyo siya sa pass the message to the exception class po. And now we will proceed mag-create na method that you can throw the custom exception po. Static void check age. Ito po yung
If ang age ay greater than 18, papasok po siya. Ito po ang ipiprint niya ay access granted, age verified. If hindi naman po, ang magpiprint po, kung less than 18 po ang edad nyo, ang magpiprint po dito is age must be 18 or above. This is when you use the word throw na kabilang po dito sa Java exception. And then now, you will type the public static void main. Alam naman na po natin lahat yan. Then, curly braces. Then, type try, curly braces. Dito po sa check age 16, kina-call out po na gamit ng method. And, ito po ay dito po magiging ano po yung magkakos ng exception kasi po i-check po ng condition if ang 16 ba ay less than or greater than 18 po. Then catch invalid age exception. Ito po ang step where na ika-catch and handle po ng the custom exception po na nilagay po natin dito sa ibabaw kanina. And finally, the closing pang-close po sa sa code na the finally blank always runs. Then ito po ang panghuli pong print natin na system.out.println program finish. So nung tinype po natin na ang check age ay 16, ito po ang magiging result niya. Mag-e-error po siya, which is kasi po ang nilagay po nating condition 18 or above. So lalabas po dito error, age must be 18 or above. Then yung system print po natin na program finish. If pag nilagay po naman natin 18 or 18 above na mga edad, ito po naman ang lalabas na output po natin ay access granted, age verified, program finish po. Yun lang po.